Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may grab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. So alam naman po natin na marami na ang nanganganib sa darating na 2025 election, lalong-lalo na po sa mga re-electionist ho mga ka-action. Isa na dito, si Senate Lito Lapid, baka hindi na manalo yan. Diba? Si Senate Bato de la Rosa, si Bongo, lalo naman ho si Tolentino. 'Di ba? Isa pa. Baka posible pa na hindi manalo si Bong Revilla. 'Di ba? Oh. So, marami po mga ka-action ang kinakabahan sa 2025 elections. At si Amy Marcos, yan, kasama pa yan si Amy Marcos na nanganganib na mukhang hindi na yata mananalo yan sa 2025 elections, no? So, alam naman po natin na noon hindi natin sila nakikitaan sa malasakit, 'di ba? Pero ngayon, sinasakyan na nila yung mga mainit na issue, no? Kumbaga nagbibigay na sila ng kanilang mga mensahe na kunwari may malasakit sila sa mga malalaking issue, lalong-lalo na po sa usaping West Philippine Sea, usaping Kibuloy, usaping Alice Go, usaping Pugo, 'di ba? So, yan ang sinasabi ko na kapag ang mga politiko na nananahimik noon sa mga issue na kung saan kailangan natin magboses sila, ngayon nagboboses na po sila kasi malapit na po ang eleksyon. Yun ang pagkakamali nila, 'di ba? Ang buong akala nila hindi tayo o-observe sa kanila kung ano ba ang mga ginagawa nila na nasa Senado ho sila, 'di ba? So, dito nga po, no, kahapon na-on-air natin ang ni dating Pangulong Duterte, ang kanyang pagdradrama o pagpaparinig sa mga nang-iwan sa kanya. At isa na dito na binanatan si Tolentino. Diba? So, ito po, ito ang dahilan kung bakit siya kumalas sa PDP laban na wala ng kalaban-laban. Diba? O, ito po, pakinggan po natin ang sagot niya mga ka-action. Kapag minamalas-malas ka na nga naman. Ang buong akala kasi ni Tolentino, kapag bumalintong siya sa kabila, is ibubuto siya. Yun ang buong akala ni Tolentino. Ang hindi niya alam, marami ng galit ho sa kanya. Kaya, posible na isa ito sa mga hindi na mananalo sa 2025 elections. Kasi kung magbasa ko dito sa mga comment, negative lahat. Wala na daw sa listahan na ibubuto pa nila. So, ito po mga ka-action, panoorin po natin at pakinggan po natin ang interview po sa kanya. This is what former President Duterte said. I'll read it verbatim. Senator Tolentino is nag-usap kami. Sabi niya, aalis kami, iiwan ko kayo, maglipat na ako. So kung tatanungin mo ako ngayon kung susuporta ako sa kanya o hindi, iniwan niya kami, di iiwan ko rin siya. If I go out to a full campaign slate, I don't think it will look nice to the PDP party na umalis siya sa amin. Ibig sabihin, hindi ako bilib sa inyo tapos susuportahan kita. Wala na. Ako naman, sa laro na ito, iniwan mo ako, bakit kita susuportahan? So, I'm reading it. It's the exact soundbite, but it's in the news. So, I want to ask you first, ba't ka nagpaalam kay former President Duterte? I think it's quite well known that he supported you during your Senate run, and you're very good friends. What happened? I think my letter was out there, and it's self-explanatory. You've read the letter on the basis of some issues concerning foreign policy, especially multilateralism and the bilateral approach. So I think it's self-explanatory. We respect the
the views of former president, a good friend of mine. So I would not comment further on that, Karen. All right. Okay, so I respect that. And moving forward, what party will you be running in? Right are now- you even running? I mean, aren't you till Yes. 2028, sir? Or Yes, 2025. Right now, I have positioned myself as an independent. Okay. As an independent, I position myself to be on the side of the people. If there are things that need exposure or that would need transparency, like what happened yesterday in terms of that Marina incident involving that vessel. So I came out and declared that probably the government might be at fault, and if they do good, I praise them. So I'll side with the people. All right. Well, on that note, is there anything you would like to add, Senator Tolentino? I just probably would like to thank your program again for allowing me to guest, but the two vital pieces of legislation which the Senate, the Congress just passed are really historical. The Maritime Zones Law and the Archipelagic Sea Lanes Law. We hope that this would really fortify our sovereignty as a nation, as a people, and really rally support not just from the members of the international community but our own people. Ito po yung batas na kailangan natin para pagtibayin po yung ating kasarilan. Ayan po mga ka-action, mga kakamping ha, narinig nyo po, I decide myself as independent. Ayan, ina-assume niya muna ang kanyang sarili na independent daw muna siya. Nasa tao na daw yan. Ramdam yan ni Tolentino, ramdam yan naman na matatalo na ho siya, di ba? At ramdam niya na hindi na talaga siya ibubuto ng mga DDS sa ginawa niya kasi na pagburubalintong, at ramdam niya rin, nababasa niya yan mga ka-action, no? Na hindi na rin siya ibubuto ng mga loyalista. May lulusot man pero kakaunti, di ba? Sa mga kakamping at mga dilawan ay wala na yan. Sus, naku, ikis na ho yan. Tama yan. Mag-decide ka sa sarili mo na independent ka muna. Di ba? Kasi wag mo na pong asahan na iboboto ka pa ng maraming Pilipino, di ba? Kayo po mismo nagpapakita na talagang mahina ho kayo na isang leader. Di ba? Yung pagburubalintong mo, ang buong akala mo is makuha mo ang atensyon ng mga loyalista. Di ba? Hindi naman yan mga syunga-syunga na hindi sila marunong mag-analysis ng mga bagay-bagay. Hindi naman yan sila mga syunga-syunga na hindi nila nararamdaman kung anong mayroong ka talaga. Di ba? Napakasimple lang yan. Yan ang mga mahirap kasi. Kung saan kayo magboboses, huli na ang lahat. Parang si Vice President Sara Duterte. Di ba? Pilit niyang magbawi pero wala na. Hindi na mabawi. Ang dami nang na-disappointed kay Vice. Maging dito kay Tolentino. Sa mga Duterte, marami nang nadidismaya sa kanila. Kahit nga mga supporters nila, nadidismaya na ho Di ba? Kaya suriin ho natin mga ka-action ang tunay na may mga malasakit. Di ba? Kasi kung tutusin, kung ano natin ang side nila dating Pangulong Duterte line-up, sino malang line-up nila dyan? Si Sinit Bato, si Bongo, si Philip Salvador. Wala po yan Napaka-imposible po na manalo yan Di ba? Sa line-up naman ni Mr. President, marami din ang hindi sila ibuboto dyan. Ito, nasa line-up ito ni Mr. President. Isa na dito, si Tolentino. Nasa line-up pa yata si Bong Revilla. Sa tingin nyo, ibuboto? Si Lito Lapid. Sa tingin nyo, ibuboto? Sino pa yung mga nasa line-up doon? Diba? Si Amy Marcos. Sa tingin nyo, ibuboto? Diba? Kaya, malaki ang chance na ang line-up ng opposition nila Senador Reza Hontiveros, malaki ang chance na makapasok po yan. Diba? Malaking chance ho mga ka-action. Kasi doon na ho sila pipili. Qualified naman si Attorney Chal Jokno. Diba? Abogado. Yan ang mga gusto natin. Abogado, diba? Sila dating Senador Bam Aquino.
dating Senador Kiko Pangilinan, Attorney Toto Kausing, sino pa ba? Sino pa ba yung mga nasa line-up ng oposisyon, mga ka-aksyon, di ba? Kaya titingnan ho natin ang galaw ng politika, no? Sa ngayon, alam na natin na sila ay kinakabahan na ho. Talagang hindi na ho sila makakapasok sa 2025. Di ba? So yun lang ho, mga ka-aksyon, mga kakamping knogin, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.